Sugo raw siya ng Diyos. Yan ang pagpapakilala ni Aling Ningning sa kanyang sarili sa kanilang baryo, kung saan sinasabi niyang siya ang nilalapitan at kinakausap ng Diyos upang maghatid ng tulong at magandang balita sa lahat. Naging tanyag siya sa pagiging magaling na manggagamot, kung saan dinayo pa ng magulang ni Cherry upang ipagamot ang sakit niya. Ngunit matutuklasan ni Cherry ang tunay na lihim ni Aling Ningning, kung saan malalaman niyang sa demonyo ito tunay na sumasamba at nililinlang ang mga tao para makuha ang mga kaluluwa nila. Magagawa nga kayang pigilan ni Cherry ang kasamaan na ito o mananatili itong misteryo kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya? Bakit dyan po kay Aling Ningning tayo magpapagamot? Hindi naman po yan doktor. Magaling na manggagamot yan, anak. Bata pa lang ako noon, matunog na ang pangalan niya. Tingnan mo, karamihan dito mga dayo. Katulad natin na galing pang Maynila. Ang iba dyan galing pang abroad. Ang ilan kasi sa mga napapagaling ni Aling Ningning, may mga sakit na hindi na kaya magamot ng doktor. Marami nang nagpatunay na magaling talaga siyang manggagamot. Inilibot ni Cherry ang paningin niya sa paligid, kung saan nakita niya ang maraming tao na nakapila para lang magpagamot kay Aling Ningning. Hanggang ngayon, hindi pa rin maunawaan ng dalagita kung bakit may mga taong naniniwala na kaya silang pagalingin ng isang taong walang inaral sa medisina. May sakit sa baga si Cherry. Hindi naman ito ganon kalala, pero nais na ng kanyang ama na maagapan ito dahil sa parehas na sakit na matay ang kanyang ina. Nagsabi na si Cherry na dapat ay sundin nila ang sabi ng doktor at inumin ang mga gamot na binigay sa kanya. Sa paraan na yon ay gagaling siya, ngunit nagpresenta ang kanyang ama na dalhin siya sa bantog na manggagamot o mas kilala bilang sugo ng Diyos na si Aling Ningning. Mas mabisa raw ito at mas mabilis na gagaling ang anak kung susundin ang mga payo ng manggagamot. Tara na anak, tayo na ang susunod. Basta kapag may mga sinabi siya, huwag mong kukontrahin ha. Manalig at manampalataya ka lang anak. Mapapagaling ka niya. Okay, sige po tay. Umupo silang dalawa sa harapan ng isang matandang babae. Nakatitig lang si Cherry habang nakatingin sa pagdarasal ng matanda sa itim na rosaryong hawak nito. Nagtaka pa ang dalagita sa hugis ng krus, ngunit hindi siya nagsalita. Hinawakan siya sa dibdib ng matanda at nagpatuloy sa pag-uusal ng dasal na hindi niya maunawaan. Matapos nito, ay ipinalista ang mga dapat niyang gawin kapag nakauwi na sila sa bahay. May mga ibinigay na gamot din ng babae para inumin ni Cherry sa takdang araw na itinalaga nito. Manalig ka lang at manampalataya. Ang Diyos ay palaging nakikinig sa atin. Hayaan mong dumaloy sa katawan mo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ko bilang isang sugo ng Diyos. Gagaling ka na. Huwag mong kalimutan ang magpasalamat at magdasal. Maraming salamat po Aling Ningning. Nananalig po kami sa iyo at sa Diyos na gagaling ang aking anak. Puno pa rin ng pagtataka at alinlangan si Cherry. Ang iilan pang mga tao ay tumatangi sa bawat salitang binibitiwan ng matandang babae. May kamag-anak sina Cherry sa baryo na ito, dahil dito nakatira noon ang angka nila. Tutuloy muna sila sa bahay ng Tia Sabel niya hanggat hindi pa tuluyang natatapos ang pagpapagamot kay Cherry. Ganun ba talaga yung mga taong lumalapit kay Aling Ningning? Hindi ba sila natatakot? Ay, ganun talaga sila. Mas marami pa yan sa Biyernes, tignan mo. Oh? Bakit kaya siya dinadayo? Totoo ba nasugo siya ng Diyos? Paano nangyari yun? Wala namang nakasulat sa Biblia na may isinugong matandang babae ang Diyos para gumamot ng mga taong may sakit. Oh,
Kung magagamot naman ng sakit, dapat sa Diyos kumakausap, hindi ba? Hindi ko rin alam, basta ang narinig ko lang na kwento sa amin noon, namatay daw yan si Aling Ningning. Tapos natamaan siya ng kidlat at muling nabuhay. Simula nung nabuhay siya, nagkaroon na ng milagro sa baryo na to. Hanggang sa nakapagpapagaling na siya. Ang sabi niya pa nga nung namatay daw siya, nakapunta raw siya sa langit at nakausap ang Diyos. Tapos sabi sa kanya daw ni Papa God, ipakalat niya ang kabutihan sa mundo. Ang mga magagandang salita. Kapalit nun, sa muling pagkabuhay niya, magkakaroon siya ng kapangyarihan na magpagaling. Tapos sabi pa niya, hanggang ngayon nakakausap niya ang Diyos. Kaya nga minsan ang iba nagpupunta sa kanya para humiling. Kumbaga kapag may gusto silang tao na makuha, ipinagdadasal nila kay Aling Ningning. Nagmumukha nga siyang santo minsan. Ang weird naman nun. Hindi pa rin ako naniniwala. Feeling ko gawa-gawa niya lang yun para magkapera siya. Ewan ko ba dun kay tatay? Dapat kasi nasa Maynila na lang kami. May gamot naman na ibinigay ang doktor Ayaw niyang ipainom sa akin dahil kontra daw yung sa dasal na ginawa ni Aling Ningning. Kung tunay nga na nagpapagaling siya, bakit may kontra-kontra pa? Sinabi ba sa kanya ng Diyos na kontrabida sa kanya ang mga doktor? Abay, huwag ko rin, te. Weird na mga taong naniniwala sa ganyan. Kapag napagaling ka, baka nga totoo. Pero feeling ko hindi rin. Kaya uminom ka na lang ng gamot. Hindi pa rin maabot ng pangunawa ni Cherry ang mga nangyayari. Nananampalataya siya sa Diyos dahil naniniwala siya. Ngunit ang hindi niya kayang paniwalaan ay kung paano na rin halos sambahin ng ibang tao ang dapat ay tao lang. Nakakaramdam ang dalagita na may mali sa mga nangyayari. Lumipas ang mga araw, kung saan palihim na umiinom si Cherry ng gamot na nirekomenda ng doktor sa kanya. Palihim din niyang itinatapon ang pinapainom sa kanya ng kanyang ama. Nainom mo na ba ang binigay ko sa'yo, anak? Nakapagdasal ka na rin ba? Opo, tay. Okay na po lahat. Sinunod mo ba yung mga dasal na bigay ni Aling Ningning? Mas mabisa raw talaga yon, lalo kung magdarasal ka nun kada 6:00 ng hapon. Huwag mong kaliligtaan yun, ha? Araw-araw yon. Tapos sa susunod na linggo, magpapa-check up tayo sa doktor. Umoo ang dalagita sa kanyang ama, subalit hindi naman niya talaga ito ginawa. Binasa niya ang dasal na bigay ni Aling Ningning. Ibang salita ito na hindi niya maintindihan. Sa gilid ng kapirasong dasal ay may imahe ni Kristo, kung saan nakatapat ang kamay nito sa dibdib at may simbolong nakaukit sa noo nito. Kung pagmamasdan ng imahe, nakakikilabot ito, kaya hindi ito sinusunod ni Cherry. Sarili niyang dasal ang ginagawa niya gabi-gabi. Habang nasa labas si Cherry, napansin niya si Aling Ningning na nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng kilabot hanggang sa lumapit ito sa kanya. May kailangan po ba kayo? Wala po kasi si tatay ngayon. Kanina ko pa rin po siya hinihintay. Ilang taon ka na, iha? Hindi ba ikaw ang isa sa nagpagamot sa akin? Kasama mo yung tatay mo? Opo, ako nga po. Wala po si tatay ngayon dahil po may pinuntahan siya. May kailangan po ba kayo? Ay, sandali lang po. Bakit po ang lamig ng kamay niyo? Umiwas si Cherry matapos nahaplusin ng babae ang kanyang pisngi. Hindi siya sanay na may ibang taong humahawak ng kanyang mukha. Napansin niya rin ang ngiti sa labi ng matandang babae. Nakakapanindig balahibo ito. Bakit po? Pakiramdam ko ay ikaw na nga. Natagpuan ko na ang katawan na sisimbolo ng kapangyarihang ipagkakaloob sa akin ng Diyos. Ang pamamahayan ng kapurihan at ng banal na espiritu. Po? Ano po sinasabi ninyo? Hindi ko po kayo naiintindihan. Sige po, may gagawin pa po ako Maiwan ko na po kayo. Taranta na umalis si Cherry sa harapan ng matanda.
Nakita niya pa ang pag-antanda ng babae gamit ang kanyang itim na rosaryo habang umuusal ng mga dasal na hindi marinig ng dalagita. Dahil sa kakaibang ihip ng hangin na dumarampi sa katawan ni Cherry, napayakap at pagpag siya sa kanyang katawan. Hoy, te! Bakit nandiyan ka? Ay! Ano ba naman yan, Frenzy? Bakit ka ba nanggugulat? Muntikan pa akong atakihin sa puso dahil sa'yo. Anong nang gugulat? Tinatawag lang naman kita. Bakit ba nervous na nervous ka dyan? Ano man tinitingnan mo sa labas? Oh, wala namang tao ah. Bakit ba? Ayan na, nagpagamot ka lang kay Aling Ningning, naging weird ka na rin. Bakit yan ba ang epekto? OMG, te! Anong epekto? Hindi ko naman siya sinusunod, no? Saka, wala. May nakakatakot lang na nangyari. Oo nga pala, nasa si tatay. Kanina ko pa siya hindi nakikita. Paggising ko kasi wala na siya. I don't know. Baka kasama si nanay na nagpunta ng bayan. Kanina pa nga sila umalis eh. Dito ka lang ba? Baka gusto mo sumama sa akin lumabas. Saan naman tayo pupunta? Wala namang magandang gagalaan dito. Puro na lang mga puno tapos palaging nakakasalubong si Aling Ningning. Well, so true naman. Pwede naman tayo magpunta sa mga friend ko. Ipapakilala. Panigurado kung makikita nila kung gaano kaganda ang lahi natin. Let's go! Dahil nakakabagot din namang maiwan mag-isa sa bahay, sumama si Cherry sa pinsan niya na lumabas. Kung saan nakilala niya ang ilang mga kaibigan ni Frenzy. Naging maayos ang araw niya. Nawala sa utak niya ang tungkol sa mga sinabi sa kanya ni Aling Ningning. Habang masaya silang nagkukwentuhan, narinig nila ang sigaw ng isang babae. Dahil sa intriga ay sinilip nila ang pinanggagalingan ng sigaw. Teka, di ba si Aling Ningning yan? Sino naman ang kaaway niya? Mukha namang mabait ang babae, pero bakit siya galit na galit? Si Aling Mirna yan. Baka nag-aaway sila dahil sa lupa. Pinapaalis na kasi ni Aling Mirna si Aling Ningning sa bahay nito. Kasi sa totoo lang, lupa ni Aling Mirna yun. Pinatira lang dun si Aling Ningning noon kasi nga naaawa sa kanya. Wala na siyang pamilya, kahit nga anak wala siya. Ganun ba? Bakit hindi na lang niya bili ng lupa? Diba ang dami naman na niyang nakuhang pera sa panggagamot niya? Nakikinig si Cherry habang nagsasagutan ang dalawang matanda. Si Aling Mirna lang ang sumisigaw at tinatawag na kampon ng demonyo si Aling Ningning. Kaya nais na niya itong palayasin sa lupa niya dahil nagdadala raw ito ng gulo sa kanyang pamilya. Habang si Aling Ningning naman ay kalmado lang na nagsasalita, ngunit may diin at pagbabanta sa boses nito. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil para mo na ring pinagsalitaan ng masama ang Diyos. Siya ang bumubuhay sa akin, ang nagbibigay ng kapangyarihan. Siya ang nagbibigay ng buhay at lakas sa iyo. Kaya huwag kang magtataka kung babawian ka sa mga kasalanan mong ito. Kilabutan ka sa mga sinasabi at pagbibintang mo. Isang pitik lang sa'yo ay kaya nang mawala ang anumang meron ka. Ang lupa na pilit mong inaagaw sa akin, maaaring lupa rin na lalamon sa sawi mong katawan. Hindi nagpatinag si Aling Mirna. Pinagmumura niya pa ang matanda. Natapos lang ang alitan nung dumating ang anak ni Aling Mirna at inawat ito. Nabalot muli ng katahimikan ang buong paligid habang si Aling Ningning ay hindi apektado sa mga nangyayari. Inilibot niya pa ang tingin sa paligid at nakita ang iilang mga tao na nagsisimula ng bulong-bulungan. Huwag ninyong gagayahin ang isang yon. Nagpapasakop siya sa dyablo kaya ganyan niya pagsalitaan ang sugo ng Diyos. Huwag kayong mag-alala dahil may kinalalagyan ang mga katulad niya. Tiyak ay parurusahan siya ng Diyos. Kaya kayo,
Huwag ninyong subukan na hamakin ang sugo na ipinadala upang ipakalap ang magandang balita at ang kabutihan. Kung ano ang aking nagiging tugon, yon ay ang magaganap. Ako lang ang nakakausap ng Diyos, kaya ang mga hinihiling ko'y kanyang ibinibigay. Huwag ninyong hayaan na ang kasawian ninyo ang maging hiling ko para mapagtanto ninyong ako ay banal. Sandaling natigilan si Cherry nang muling natuon sa kanya ang tingin ng matanda. Pakiwari niya'y may pahiwatig ang mga tingin na yon. Hindi siya mapakali dahil sa kadiliman na bumabalot sa mga mata ni Aling Ningning. Para na rin siyang hinihila nito sa hukay. At parating na ang katapusan ng lahat. Mapupuksa ang kasamaan at muling bubuhayin ang kapurihan. Paparating na ang ating Diyos. Dahil sa kabang nararamdaman ni Cherry, nagtago siya sa likuran ng kanyang pinsan habang pasimple siyang sumisilip sa paglalakad palayo ni Aling Ningning. Nang makalayo na ang matanda, doon na rin naglakad paalis ang mga tao. Naiwan ang magpinsan na nakatayo habang nakamasid sa matanda na hindi na lumingon pa. Ang creepy niya, no? May patingin-tingin pa sa'yo kanina. Katakot naman yun. Tingnan mo, tumataas ang balahibo ko. Ano ba yan? Napansin mo rin pala yun? Natatakot na nga ako sa kanya. Gusto ko nang bumalik ng Maynila. Tulungan mo nga akong kumbinsihin si tatay Baka kasi kung ano pa mangyari sa akin dito. Kinikilabutan talaga ako kapag nakikita ko siya. Bakit ba ang dami pa ring sumusuporta sa kanya? Tapos sinasamba pa siya ng mga tao. Ay te, yan talagang dapat mong gawin. Feeling ko talaga may gagawin masama yung devil na yan. Kaya para makaiwas, ikaw na nga lang ang umalis. Feel ko gandang-ganda yan sa'yo Kaya gustong maangkin ang beauty mo. Pansin mo rin pala? Huwag kang maingay kay tatay ha. Pero kasi may sinabi yan sa akin kanina. Alam mo ba sabi niya sa akin? Nahanap na raw niya ang katawan na pamamahayan ng kabanalan. Feeling ko talaga may kakaiba sa kanya. Ay we? Sinabi niya talaga yan sa'yo? Bakit ngayon mo lang yung sinabi sa akin? Kanina lang naman niya sinabi. Tapos ayan, kahit saan na lang ako magpunta, nakikita ko siya. Kaya nga takot na takot ako palagi. Pinag-usapan ng magpinsan ang tungkol kay Aling Ningning. Napapansin na pala yun ni Frenzy unang dating pa lang ni na Cherry sa kanilang baryo. Katulad ni Cherry, kahit isang beses ay hindi siya naniwala sa bulaang sugo ng Diyos. Kahit alam niya na maaaring may ibang plano ang matanda sa kanyang pinsan. Lumipas ang ilang araw. Nagpunta na sa doktor ang mag-ama kung saan lumabas na nagiging maayos na ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi maamin ni Cherry na dahil ito sa gamot na iniinom niya, hindi dahil sa tulong ng matandang babae. Salamat sa Diyos at nagiging maayos ka na, anak. Kaunti na lang alam kong gagaling ka na. Salamat kay Aling Ningning. Kailangan natin magbigay ng pasasalamat sa kanya. Bukas na bukas, magpapakatay ako ng isang buong baboy para ibigay sa kanya. Tay, umuwi na po tayo ng Maynila. Ayoko na po rito. Saka bakit kailangan mo pang pasalamatan si Aling Ningning? Hindi po ba dapat sa Diyos tayo magpasalamat? Magsimba tayo, Tay. Tamang-tama, anak. Dahil merong misa na ginaganap kina Aling Ningning. Doon tayo pupunta. Isa siya sa naging dahilan kaya ka gumaling, anak. Nakakatuwa naman. Hindi pa muna tayo babalik ng Maynila, ha? Gusto ko kapag naging maayos ka na talaga. Ituloy-tuloy mo lang ang ginagawa mo. Masama ang loob ni Cherry na tumanggi ang kanyang ama na umuwi sila ng Maynila. Gusto niyang sabihin dito na umiinom talaga siya ng gamot at hindi si Aling Ningning ang nakapagpapagaling sa kanya. Ang problema, nauunahan ng takot ang dalagita. Maaaring magalit ang kanyang ama at ipagpilitan sa kanya ang gamot na galing sa matanda.
Aamin na lang si Cherry sa oras na makabalik sila sa Maynila. Sa ngayon ay kailangan niya munang mapilit ang kanyang ama. Nang makauwi sila sa bahay, naabutan nila na may mga taong nagkakagulo sa tapat ng bahay ni na Aling Mirna. Agad na nagpunta roon ang mag-ama. Bakit? Ano nangyari dito, Frenzy? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Girl, nakakatakot. Alam mo ba, natagpuan ang bangkay ni Aling Mirna sa loob ng kwarto niya? Para daw siyang tuyong dahon na wala na mga laman, tapos may mga iba't ibang klase ng insektong lumalabas sa bibig niya. May mga alupiyang pangaraw. Para bang kinain na ang kabuuan ng laman niya. So scary. Tingnan mo, tumataas ang balahibo ko. Hindi ba kailan lang kaaway niya si Aling Ning? Tapos may mga sinabi yung matanda na yun sa kanya. Tapos ayan na. Ha? Parang kailan lang malakas pa siya nung nagsasagutan sila ni Aling Ningning Tapos ngayon masyadong biglaan naman. Ganun talaga. Saka hindi lang naman siya nagkaganyan sa lugar na to, no? Sa katunayan, lahat naman ng nakaaway ni Aling Ningning nagkaganyan. May mga buhay na insekto na lumalabas sa katawan. Tanda ko pa nga nung bata ako, nakita ko mismo na may lumabas na bulati sa mata ng isang lalaki. Ang alam ko, bisita rin sila rito tapos gustong ipagamot ang anak niya. Kaso, nakaaway ni Aling Ningning. Nagtangka na magsalita si Frenzy, ngunit natigilan siya matapos na dumating si Aling Ningning. Lumabas siya sa loob ng bahay ni na Aling Mirna na para bang may pagbabanta sa mga tao na nag-aabang sa labas. Sa simoy ng hangin, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Cherry. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib at napalunok. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo? Na ang mga taong gumagambala sa sugo ng Diyos ay nakatatanggap ng kaparusahan. Kaya kayo, alam ko na wala sa inyo na nais na makatanggap ng gaba. Huwag na ninyong tangkain pang suwayin ang nagiging utos ng ating Diyos. Sana ay wala ng mga taong mapahamak pa. Hayaan na natin ang kaluluwa ni Mirna na lumagay sa kailaliman ng lupa. Nagsimula na ang bulungan ng mga tao. Samot-saring mga opinyon at iba't ibang mga hinaing. Ngunit iisa lang ang malinaw kay Cherry. May malaking misteryo na bumabalot kay Aling Ningning. Hindi siya isang ordinaryong tao. May mas nakakikilabot siyang lihim na dapat malaman ni Cherry upang mapigilan niya ang paghahasik ng kadiliman sa mga tao. Naging tampulan ng mga kwento si Aling Mirna na nagpatunay na mas marami pa rin ang naging pabor sa nagpapanggap na sugo ng Diyos. Na mas lalo nilang binigyan ng atensyon ang kakayahan ni Aling Ningning. Saan ka pupunta, ate? Bakit naman bihis na bihis ka? Ang ganda ng red dress mo, ha? Bagay na bagay sa kulay mo. Ang puti mo tingnan. In fairness, ang pretty mo like me. So, ayun na nga, saan ka pupunta? Sabi ni tatay pupunta raw kami sa chapel ni Aling Ningning. Hindi ba ang weird? Manggagamot siya ng mga may sakit, tapos ngayon meron pa siyang chapel? Ano, talagang siya na ang sinasamba ng mga tao rito? Ayoko nga sumama dahil natatakot talaga ako. Samahan mo na ako. I know! Nakapasok na ako sa chapel yan nung inaya ako ng tropa ko. Pinamumungara ng masamang elemento yun. Ayoko nang bumalik doon, no! Ewan ko ba dyan sa mga kabaryo natin? Saka sa mga taong dumadayo kay Aling Ningning? Parang laso na laso ng mga utak nila. Para na siyang Saint Ningning, ang patron ng mga witch! Umaakto pa ang kamay ni Frenzy na para bang may isinusulat siyang kataga sa hangin. Sige na, samahan mo na ako. Dali na, ibibigay ko na lang sa iyo yung mga bago kong makeup. Ngayon lang naman ayaw naman kasi ni tatay na maiwan na lang ako rito. Sabi niya sumama ako para daw magpasalamat kami na napagaling ako.
Hindi pa naman ako magaling, kaya nga nagagamot pa rin ako. Tara na! Ano ba naman yan? Sige na nga. Basta promise mo sa akin na ibibigay mo mga makeup mo sa akin, ha? Saka doon lang tayo sa likuran dahil natatakot talaga ako. Wait lang, mag-aayos lang ako. Dapat pretty din ako, no? Like you. Saglit lang din na nag-ayos si Frenzy at nagtungo na sila sa chapel na pinagawa mismo para kay Aling Ningning. Ang sabi ni Frenzy, kailan lang naman naitayo ito nang may taga-ibang bansa na nag-donate dahil napagaling ni Aling Ningning ang kanyang ama. Kaya bilang pasasalamat, pinagawan niya ito ng chapel kung saan nila pinupuri si Aling Ningning tuwing sasapit ang araw ng Sabado. Sa likuran naman ng chapel ang bahay ng matanda kung saan doon siya gumagamot ng mga tao. Halos lahat pala ng taga-baryo andito, no? Oo nga, tama ka nga, nakakatakot ang lugar na ito. Tapos, tingnan mo pa yung mga rebulto na nakadisplay. Di ba, wala namang ganyang mga rebulto sa simbahan? Bakit iba yung size ng krus? Bakit para namang nakabaliktad? Hala, lumabas na kaya tayo rito? Hindi na tayo pwede lumabas. Bawal daw yun dahil gagambalain ka ng mga masasamang espiritu. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga ganun. Kasi tingnan mo, nakasara na ang pinto. Hayaan mo na, mabilis lang naman itong matatapos. Sana nga matapos na. Ngayon lang ako nakapasok sa ganitong chapel. Ang bigat sa pakiramdam. Nababagabag talaga ako. Tapos parang Diyos na rin nila kung ituring si Aling Ningning. Diyos na talaga kung ituring nila yan. Sugo nga raw siya, di ba? Sinusunod niya lang ang utos sa kanya ng Diyos. Pero mukha namang fake news eh. Ayoko na nga lang mag-talk, baka maparusahan pa ako. Kadiri kaya mga insekto. Nakatitig lang si Cherry sa harapan kung saan nagpapatuloy na magbahagi ng mga salita ng Diyos si Aling Ningning. Para bang ang halina ng kanyang boses ay kapani-paniwala sa lahat ng masugid niyang tagasunod. Lahat ng magagandang balita ay sinasabi niya sa harapan, habang ang ilan sa mga nasa loob ng chapel ay tumatangi sa pagpupuri. Nagpapasalamat sila kay Aling Ningning dahil kung wala siya ay walang gagamot sa mga mahal nila sa buhay. Marami na sa atin ang binigyan ng pagkakataon ng ating Diyos na magkaroon ng mahabang buhay. Gumaling sa mga sakit at marami na ang nagpatunay niyan. Katulad na lang ng ating mga bisita sa baryong ito, ang pamilya ni Nestor. Halika rito, anak. Iparinig mo sa kanila ang testimonya mo kung gaano kabuti ang ating Diyos. Nabigla si Cherry nang bumaling ang tingin ng nakararami sa kinauupuan nila. Nilingon niya rin ang kanyang ama na bakas ang pag-aalinlangan. Tay, bakit sinabi mo pa? Bilang isang patunay na totoong pagpapagaling niya. Halika na, anak. Iparinig natin sa lahat ang katotohanan at himala na nagagawa ng sugo. Tumanggi si Cherry na tumayo, ngunit mas nangibabaw pa rin ang desisyon ng kanyang ama. Pakiramdam ni Cherry, lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya. Nilalamon siya ng mga tinginan na yun. Napayuko na lang ang dalaga habang ang kanyang ama ay nagsasalita sa harapan. Isa ako sa patunay ng kabanalan ni Aling Ningning. Pinagaling niya ang aking anak. At ngayon ay paunti-unti na siyang nagiging maayos. Lahat ng papuri na aking gagawin ay para sa sugo. Maraming salamat po sa inyo. Sana'y marami pang tao ang mahikayat ninyo para sa kabanalan ng ating Diyos. Sambahin ang sugo ng Diyos! Wala yon, anak. Ang mahalaga sa akin ay ang nagiging maayos ang kalagayan ng mga nananampalataya sa ating Diyos. Lahat tayo ay mabibigyan ng magandang kinabukasan. Ang mga karamdaman natin ay gagaling, basta't alam natin at kilala natin ang ating sinasamba. Mabuhay ang ating Diyos!
Mabuhay ang kapurihan sa kanya! Napaluhod ang mga tao matapos na sabihin ito ni Aling Ningning. Napapayakap na lang si Cherry sa kanyang sarili habang nangingilabot sa mga natutunghayan niya. Paanong umabot sa punto ang mga taong ito na imbis na sa tunay na Diyos sila sumasamba ay nadadala sila ng isang huwad na banal? Iniiyakan nila ang mga salita ni Aling Ningning. Pinaniniwalaan ang mga salita nito. Isang bagay na hindi katanggap-tanggap para kay Cherry. Ikaw, Iha, may nais ka bang sabihin? Sige na anak, magsalita ka na. Wala naman po. Nasabi niyo na po lahat. Medyo nahihiya po ako eh. Basta po, salamat na lang sa mga naitulong ninyo. Pilit nang ngumiti si Cherry at halata ang pagkailang. Ngunit kailangan niyang magpakita ng kabutihan upang hindi mapahiya ang kanyang ama. Matapos ng kanilang pagsasalita ay bumalik na sila sa upuan. Umawit na rin ang iba sa kanila ng papuri sa kanilang Diyos. Isang awitin na ngayon lang din naman narinig ng dalaga. Bago matapos ang kanilang misa, nagsalita pa si Aling Ningning na bumagabag sa karamihan sa kanila. Kinakausap ako ng ating Diyos ngayon. Binubulong niya sa akin ang nalalapit na pagtatapos ng lahat. Ang mundo ay magugunaw na. Ang mga tao'y mamamatay na. Kaya mas lalo pa natin na pag-igihan ang pananampalataya sa Kanya. Ngunit huwag kayong tumangis dahil darating na siya. Mabubuhay na siyang muli. Makakapiling na natin ang ating Diyos kung saan wala ng sakit at hinagpis na mangyayari. Magpuri at magpugay tayo. Parating na ang ating Diyos. Mahahagkan na natin siyang muli. Ililigtas niya tayong mga tunay na nananampalataya sa Kanya. Habang binibitawan ni Aling Ningning ang mga salitang ito, ay nakatingin lang siya kay Cherry. Tila ba may pahiwatig siyang nais na sabihin. Mas lalong lumalakas ang ihip ng hangin. Mas lalong nagbibigay ng hirap na paghinga sa dalaga. Nais niyang kausapin ang kanyang ama tungkol sa kanyang nararamdaman. Nang makauwi na sila sa bahay, nababagabag pa rin ang utak ni Cherry sa mga nararamdaman niyang kakaiba. Dahil hindi siya makatulog, bumangon siya at lumabas, kung saan naabutan niya ang pinsan niyang gising pa. Nagtitimpla ito ng gatas at balak na sanang pumasok sa kwarto niya. Hindi ka makatulog? Bakit? Affected ka na rin ba sa mga sinasabi ni Aling Ningning? Nakakaloka, bakla. Kanina ko pa naririnig yun sa mga tao sa paligid natin eh. Lahat sila nag-iiyakan hanggang ngayon. Akala mo talaga tunay na mangyayari. Ewan ko ba sa mga yun? Talagang bigay na bigay sila sa paggunaw ng mundo eh. Oo eh. Hindi ako makatulog kasi tuwing pumipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Aling Ningning nakatingin sa akin. Nababagabag ako sa maaaring mangyari. Kapag nagsasabi naman ako kay tatay, hindi naman siya nakikinig sa akin. Para bang mas naniniwala pa siya doon sa huwad na sugo. Ewan ko ba? Nabakas din kay Frenzy ang problemang nararamdaman niya para sa kanyang pinsan. Dahil sa paglalim ng kanilang usapan, naisipan ng dalawa na magpahangin sa labas. Ligtas naman sa kanilang baryo na kahit anong oras ay maaari silang maglakad-lakad. Sa kalaliman ng kanilang usapan, hindi nila napansin na nakarating na pala sila sa chapel ni Aling Ningning. Ano ba yan, te? Ang layo na natin sa bahay. Tara na, bumalik na tayo. Umupo na lang tayo sa duyan. Hindi ka pa rin ba inaantok? Doon na lang tayo magtsikahan. Huwag dito, malamok dito kasi. Pabalik na sana ang dalawa nang may napansin sila sa hindi kalayuan. Teka, si Aling Ningning ba yun? Saan siya pupunta? Bakit may dala siyang gasera? Oh,
Papunta pa siya sa magubat na parte. Tara, sundan kaya natin siya. Uy, te, ayoko. Natatakot ako. Baka mamaya kung ano magpakita sa atin, no? Ayoko nga. Tara na, bumalik na tayo sa bahay. Hayaan na lang natin siya sa buhay niya. Basta dapat palagi lang tayong safe. Tara na, saglit lang. Doon lang tayo sa malayo. Feeling ko malalaman natin ang sikreto niya kapag sinundan natin siya. Tara na, bilisan mo na. Huwag kang maingay ha. Baka mamaya makagawa pa tayo ng eksena. Ano ba yan? Sige na nga. Pero saglit lang tayo Anong oras na talaga eh? Maingat nilang sinundan ang matanda, kung saan nagtungo ito sa isang liblib at madilim na lugar. Tanging ang liwanag lamang ng buwan ang naging gabay ng magpinsan para makasunod kay Aling Ningning. Nang makarating ang matanda sa pusod ng gubat, doon nila nakita ang isang rebulto na gawa sa bato. May ilang mga kakaibang gamit na nakatabi sa rebulto. Mula sa harapan nito, lumuhod si Aling Ningning. Nagsimula siyang umusal ng mga ritual at kinakausap ang rebulto na para bang sumasagot ito sa kanya. Nakamasid lang ang magpinsan at hindi gumagawa ng ibang ingay. Aking Panginoon, ipagkaloob mo pa sa akin ang kapangyarihan. Nakita ko na ang katawan na pagsasalina ng iyong kaluluwa. Hihintayin ko na lang ang taktang oras para sa pagsasagawa ng ritual. Mabubuhay kang muli. Ang mundo ay luluhod sa iyong paanan habang hinihigop ang mga kaluluwa nila sa kadiliman. Nang marinig ng dalawa ito, ay agad silang tumakbo palayo roon. Kahit nahapo na sila sa paghinga, nagawa nilang makauwi ng bahay. Napaupo pa sa sahig si Frenzy dahil sa pagod na nararamdaman niya sa pagtakbo nila. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Bakla na ba naman yun? Nakakaloka! Ibig sabihin natuklasan natin ang darkest secret ni Aling Ningning. Like, she's a real sugo. Pero nag-devil? Oh gosh! Dapat malaman to ng lahat. Sabihin na natin ang sikreto niya. Ibunyag natin ang mga ginagawa niya. Dinadala niya sa mali ang mga tao. Nakakakilabot siya. Tapos mukhang may gusto pa siyang ialay para lang sa pagkabuhay muli ng Diyos niya. Sandaling natigilan ng dalawa nang may mapagtanto sila. Nang magtama ang mga tingin nila, doon lang nag-usap ang kanilang mga isip. Wait a moment. Hindi ba sinabi niya sa'yo na katawan mo ang pamamahayan ng banal na espiritu? Hindi kaya ikaw ang tinutukoy niya kanina? Uy, te, ano pang hinihintay mo? Umalis na kayo rito. Ayokong malaman na bigla ka nalang magiging evil. Uy, huwag ka pa sasanib sa kadiliman, Doon lang napagtagpi-tagpi ng dalawa ang mga pasaring ni Aling Ningning na naririnig nila. Kinaumagahan, kung kailan handa na sanang magsabi si Cherry sa kanyang ama ng kanyang mga nalalaman, saka naman niya napansin na may kakaibang ikinikilos ang kanyang ama. Sumasama na ito sa mga aktibidad ni Aling Ningning. Mukhang isa ang kanyang ama sa mga nalaso na ang isipan. Ngunit sinubukan pa rin ni Cherry na magsabi sa kanyang ama. Tay, miss ko na po ang Manila. Bumalik na tayo. Hinahanap na ako ng mga kaibigan ko doon. Mas masaya po sa Manila kasi maraming tao at maingay. Hindi po katulad dito na masyadong tahimik ang paligid. Hindi po ako sanay sa ganitong buhay. Hindi na tayo babalik ng Maynila, anak. Dito na tayo titira simula ngayon. Mas magiging malapit na tayo sa Diyos upang isa tayo sa masasagip sa pagdating niya. Tay, imposible naman na mangyari yun. Saka mukha namang haka-haka lang yun ang matandang mangkukulam na yun. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng sugo kung ayaw mong malasin sa buhay. Marami nang naparusahan dahil sa mga pagdududa nila sa kanya. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng mga insekto bago mo matanggap na siya ang sugo na pinadala ng Diyos upang iligtas sa mga kaluluwa natin.
Natahimik si Cherry nang sumigaw ang kanyang ama. Nakaramdam siya ng takot dahil sa unang pagkakataon ay ganito umasta ang kanyang ama. Hindi niya rin ito matitigan sa mga mata dahil tanging kadiliman lamang ang kanyang nakikita. Alam ni Cherry na sa mga sandaling ito, wala siyang ibang kakampi kundi ang kanyang sarili at si Frenzy. Dahil lahat ng nasa baryong ito ay nananalig sa peking sugo. Ano kayang gagawin natin? Ayaw na ni tatay umalis dito. Ayoko naman magstay sa lugar na to. Buti ka nga natitiis mo pa mga tao rito eh. Ang weird nilang lahat. Alam mo kung may choice lang ako, alis ako rito. Buti nga hindi ako naisipan ni Aling Ningning na gawing alay, no? Kasi mas pretty naman ako sa'yo. Yun nga lang, mas fresh looking ka. Ang in-demand mo naman sa kababalaghan, Kas. Problemado na nga ako eh. Nakukuha mo pa magpatawa. Pinapagaan ko lang ang feels. Masyado kasing intense and seryoso eh. Ano kayang gagawin natin? Dapat may kukontra sa kanya. Pero kasi sabi tayo sa kanila, baka bigla tayong suguri ng mga tao. O kaya lamunin na lang ng mga insekto ang katawan natin. Like what happened to Aling Mirna. Kawawa naman ang hot young pretty body ko, no? Kaya tutulungan kita mag-isip, okay? Mabigat na hininga ang binitawan ni Cherry. Nakapangalumbaba siya habang nakatingin sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ay napalundag si Frenzy. Ay, perfect! May alam akong albularyo na baka makatulog sa atin. Nakatira siya sa kabilang bayan, si Ka-Emyong. He's old na rin, pero feeling ko makakatulong siya sa atin. Baka mamaya isa na naman niyang sugo. Ibang kapahamakan pa yan. Ay hindi, albularyo lang siya. Mga nakukulam o kaya mga nababati ng maligno lang ang ginagamot niya. Wala siyang chapel. Ano, puntahan ba natin siya? Pumayag si Cherry na puntahan ang albularyo. Ngunit bago pa sila makaalis ay napigilan na sila ni Nestor. Hindi na niya pinapayagan si Cherry na lumabas. Dahil ito ang utos ni Aling Ningning. Sinasabi niyang nalalapit na ang takdang panahon. Anumang oras ay magugunaw na ang mundo, kaya dapat ay wala sa kanila ang lalabas ng kanilang baryo. Kaya naging mas mahigpit na at mahirap sa magpinsan ang mga balak nilang gawin. So, paano na to? So stressing, te. Tatakas tayo. Bukas sa madaling araw, tatakas tayo. Kaya ba natin? Yes, for sure kaya natin yan. Tiwala ka lang. Lumipas ang magdamag. Hindi gaanong makatulog si Cherry kakaisip sa nangyayari sa paligid at sa kanyang ama. Hindi niya akalain na sasamba sa isang mangkukulam ang kanyang ama. Paano pa kapag nalaman na nito na maaaring siya na ang tinutukoy na bubuhay ng kadiliman? Kinaumagahan, nagawa ng magpinsan na makatakas sa bahay, kung saan agad din nilang natuntun ang bahay ng isa ring bantog na manggagamot, si Ka-Emyong. Ano ang ginagawa niyo rito? May paglilingkod ba ako? Tulungan niyo po kami. Tungkol po ito kay Aling Ningning. Pagkabanggit pa lang ni Cherry ng pangalan ay tila ba nauunawaan na kaagad ng albularyo ang nais nilang mangyari. Pinapasok sila sa loob ng kubo ng albularyo, kung saan kahit na maraming mga figura na hindi mawari ay mas nananaig pa rin ang kagaanan ng kalooban. Ano ang nais niyong maitulong ko laban sa huwad na sugo? So alam niyo na tungkol sa matandang yon? Ayun, sana matulungan niyo kami. Kasi nakita namin siya mismo na nagdarasal sa harapan ng rebultong gawa sa bato. Pero demonyo yun, di ba sis? Kwento mo sa kanya, dali! Opo, tama po ang sinabi ni Frenzy. Nakita namin siya at narinig na umuusal siya ng mga dasal na hindi namin naiintindihan. At sinabi niya rin na may nakita na siyang katawan na pag-aalayan niya ng muling pagkabuhay ng kanyang Diyos. Pakiramdam ko po ako yun dahil sinabi niya sa akin mismo.
Napatango na lang ang albularyo dahil sa sinabing ito ni Cherry. Bago siya nagsalita ay may kinuha siyang isang garapon. Mula sa loob nito, may kinuha siyang kwintas na may medalyon. Alam ko na ang tungkol kay Ningning, kung paano siya nagsimula bilang isang manggagamot hanggang sa kung paano siya naging makapangyarihan. Mahirap siyang kalabanin dahil nakasanla na sa demonyo ang kaluluwa niya. Pero susubukan ko pa rin na matulungan ka. Bibigyan kita ng proteksyon laban sa kanya. Mag-iingat ka dahil marami siyang kayang gawin sa iyo at sa pamilya mo. Tanggapin mo ang medalyon na ito. Huwag mong uhubarin upang maging gabay at proteksyon mo sa anuman ang maaari niyang magawa sa iyo. Ngunit ang proteksyon na ito ay panandalian lamang. Ikaw pa rin ang may kakayahan na tapusin ang lahat. Ay paano naman po matatalo si Aling Ningning? Kailangan ninyong masira ang pundasyon ng kapangyarihan niya. Ngunit hindi yun magiging madali dahil marami na ang nagtangka nito. Ngunit wala sa kanila ang nakapuksa sa kanya. Maraming naikwento ang albularyo sa kanilang dalawa patungkol sa mga nagawa ni Aling Ningning noon. Hanggang sa sumapit na ang katanghalian, bumalik na ang dalawa sa kanilang bahay, habang pasimpleng suot ni Cherry ang proteksyon. Nang makauwi sila, pansin nila ang lupo ng mga taong nagkakagulo sa tapat ng kanilang bahay. Dahil dito, dali-daling tumakbo ang dalawa papasok sa bahay. Ano nangyayari dito? Umalis nga kayo sa bahay namin. Bakit ba nandito kayo? Tinaboy ng dalawa ang mga tao. Agad din naman na pumasok sa loob ng bahay ang dalawa kung saan nila narinig ang sigaw ng tatay ni Cherry. Ang sakit! Hindi ko na kaya! Tay, ano nangyayari sa'yo? Bakit nagkakaganyan ka? Labis na namimilipit si Nestor sa sakit ng kanyang tiyan. Para bang may mga insektong kumakain ng kanyang laman. Dahil sa sakit na ito, hindi niya napipigilang sumuka kung saan mayroon ngang mga buhay na insektong nagmumula sa berde niyang suka. Napasigaw din si Cherry nang makita niya ito. Tila ba iisa lang ang alam niyang may kagagawa nito. Ngunit bakit ito ginagawa ni Aling Ningning kung alam naman niya na isa sa masugid niyang taga-suporta si Nestor? Tumutulong pa ito sa pagsasaayos ng kanyang chapel. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit po kayo nagkakaganyan? Tay! Sinusumpa na tayo! Sinusumpa na tayo ng Diyos! Ha? Uy naman po. May nagawa ka bang mali? Or maybe kasi sumasamba ka na rin sa mali. Dahil sa katigasan ng ulo nyo, sinabi ko nang walang lalabas ng bahay. Isinusumpa na ang pamilya natin ngayon. Minamalas na tayo dahil sa kagagawa ninyo. Hindi ninyo sinunod ang utos ng sugo. Hindi naman siya tunay na sugo ng Diyos. Isa siyang alagad ng demonyo, Tay. Huwag mong pagsalita ng ganyan na sugo. Napuno ng sigaw ng sakit ang buong bahay. Kasabay din ito ay ang sigaw ng mga magulang ni Frenzy. Katulad ng kalagayan ni Nestor, ganon din ang nangyari sa kanyang mga magulang. Para bang dinapuan ng sakit ang kanilang tahanan, kung saan sila lang ang mga apektado. Hindi maatim ni Cherry na makitang nagkakaganito ang kanyang pamilya. Kaya agad niyang pinuntahan si Aling Ningning. Mag-isa lang ito sa loob ng kanyang chapel. Pakiwari na nagdarasal siya. Nakasuot siya ng itim na belo habang hinahalikan ang kanyang rosaryo. Anong ginawa mo sa pamilya ko? Hindi kaagad sumagot si Aling Ningning. Tinapos pa nito ang kanyang dasal bago niya nagawang humarap kay Cherry. Bakas pa rin ang pagpapanggap sa kanyang mukha. Para bang isa siyang maamong tupa
Ngunit alam ni Cherry ang pagbabalat kayo nito. Huminahon ka, iha. Halika rito. Samahan mo akong magdasal upang maging maayos ang kalagayan ng iyong pamilya. Isuko mo ang lahat sa ating Diyos para maging maayos na ang lahat. At ipangako mo na iaalay mo ang lahat sa Kanya. Huwag mong pagmatigasan ng puso ang lumalang sa iyo. Hindi! Hindi ako sasamba sa huwad mong Diyos! Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyaring masama sa pamilya ko, sisiguraduhin ko na mananagot ka! Isa kang bulaan! Mapanlinlang ka! Hindi ganyan ang pakikipag-usap sa sugo na ipinadala ng Diyos. Marami na ang nagtangka na sirain ako, ngunit walang nagtagumpay. Alam mo kung bakit? Dahil ginagabayan ako ng Diyos. Diablo ang sinasamba mo, kaya kahit na anong gawin mo, hindi mo ako mapapasamba sa Kanya. Hintayin mong ako ang tumapos ng lahat ng ito. Anong gagawin mo sa akin ngayon? Papatayin mo ako gamit ang mga insekto na bigay ng demonyo? Alam mong hindi ko maaaring pakialaman ang sagrado mong katawan. Ikaw ang magiging templo ng aking Diyos, kaya hahayaan kitang kusang ialay sa amin ang katawang yan. Bibigyan kita ng pagkakataon na isuko mo ang lahat. Hindi ko kailanman gagawin yon. Hindi ako magiging kasangkapan ng kadiliman. Matapos itong sabihin ni Cherry ay tumalikod na siya. Ngunit bago pa siya makalabas ng chapel ay narinig niya ang salitang binitiwan ng matanda. Alam kong isusuko mo ang mortal mong katawan para sa walang kamatayang kapangyarihan. Marami ang magsasakripisyo kapalit ng pagmamatigas mo. Bawat salitang binitiwan ng matanda ay malamig at nakapangingilabot. Hindi na lumingon pa si Cherry. Nagpatuloy na siya sa paglalakad pabalik sa kanilang bahay. Wala pa ring nangyayari. Nagpapatuloy ang sakit ng mga tao sa kanilang bahay. Walang katapusang hinagpis ng pagdurusa. Ay, naluloko na ako, te. Hindi ko na alam ang gagawin. Maging ang mga magulang ko parang nilalamon na ng mga insekto. I'm so stressed. Anong gagawin natin? Lalabanan natin si Aling Ningning. Hindi ba may albularyo naman na handang tumulong sa akin? Sa kanya tayo hihingi ng tulong. Habang inaalam ko kung paano ko magagawang pigilan ng mga ginagawa ni Aling Ningning. Pwede ba na ikaw na muna ang magtungo sa albularyo habang ako ang magbabantay sa kanila? Sige, te. Sandali lang. Teka, ano to? Natigilan si Frenzy sa tapat ng pinto nila. Mababaka sa mukha niya ang pagkabigla at kaba sa mga nakikita niya. Sandali niyang nilingon si Cherry na palapit na rin sa kanya. Bakas ang pagkabigla sa mga mata ni Cherry habang nakikita niya ang ilang mga tao na tila nagbabanta sa kanilang bahay. Nagsisimula na rin nilang bakuran ang palibot ng bahay na para bang ayaw silang palabasin ng mga ito. Sinubukan ni Cherry na sirain ang mga ginawang pangharang sa bakuran nila, ngunit dinumog siya ng mga tao. Sinabi nilang utos ito ng sugo kaya bawal silang lumabas. Dahil maaaring magdala pa sila ng mas malaking pinsala sa kanilang baryo. Maaaring mapasok sila ng malas at madamay pa ang mga taong nakapaligid sa kanila. Mga buwisit kayo! Tigilan niyo ang pamilya namin! Masyado kayo nagpapapaniwala sa peke ninyong sugo! Hindi pa rin sila nanalo sa mga taong nakapalibot sa kanila. Kaya mas lalong nahirapan ng dalawa kung ano ba ang dapat nilang gawin. Walang katahimikan sa loob at labas ng bahay. Kahit na sumapit na ang gabi, may mga nagbabantay pa rin sa kanila. Bakit ba nangyayari ang ganito? Sinabi ko na kasi na dapat umuwi na lang tayo ng Maynila. Kasalanan mo ito, anak. Kung hindi ka lang sana lumabas at sinunod na lang ang utos ng sugo, maaring maayos tayo ngayon. Hindi ko na alam kung ano pa ang mangyayari kapag nawala na ako sa mundong ito.
Hindi ko gustong maiwan ka na mag-isa, anak. Hindi ako mag-iisa, Tay. Magiging maayos ka. Ipinapangako ko sa'yo na matatapos din ang kasamaan ng huwad na sugo. Ako ang gagawa ng paraan. Kasama ko ang tunay na Diyos laban sa kanila. Anak, huwag kang ganyan magsalita sa sugo. Mas lalo mo lang pinalalala ang sitwasyon. Malapit nang dumating ang ating Diyos. Kaya dapat ay huwag ka na magmatigas pa sa pananampalataya mo. Maging buo ang puso mo. Hindi mangyayari na magiging buo ang pananampalataya ko sa peking Diyos. Iisa lang ang Diyos ko. Ang tunay at hindi ang huwad. Ako na ang bahala, Tay. Sana malinawan ka rin matapos ang lahat ng ito. Alam kong nalalaso niya ang kaisipan mo. Kahit na anong pilit ni Nestor na maging kaanib nila ang kanyang anak, hindi pa rin pumayag si Cherry. Hindi niya paniniwalaan ang pagsamba ni Aling Ningning sa kadiliman. Kahit na ang kapalit nito ay ang panggigipit niya sa pamilya nila. Kinabukasan, nagising si Cherry sa pagmamadali ni Frenzy sa kanya. Ate Cherry, gumising ka, bilisan mo. Bumangon ka na dyan, nandito na ang witch sa loob ng bahay natin, bilisan mo. Aligaga na napabangon si Cherry. Sandali pa siyang napahawak sa kanyang ulo nang kumirot ito dahil wala siyang sapat na tulog. Anong sabi mo? Nandito sa bahay ang witch, dalian mo. Nandun na siya sa kwarto ng tatay mo. Dali, bangon na dyan. Tarantang bumangon si Cherry at kahit na hindi pagising ang kanyang diwa, ay agad siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang ama. Naabutan niya si Aling Ningning na nakatayo sa tapat ng higaan ng kanyang tatay. Kaya agad niya itong hinawi. Napalakas ito kaya napasandal sa pader ang matanda. Anak, ano bang ginagawa mo? Bakit mo naman tinulak si Aling Ningning? Pasensya na po kayo sa inasta ng anak ko. Ako na lang po ang kakausap sa kanya para disiplinahin siya. Kung ano ang ating napag-usapan, yon ang magaganap. Kausapin mo ang iyong anak. Tila ba naliligaw siya ng landas? Dapat ay mas lalo mong ipangaral sa kanya ang magagandang balita at hayaang magpasakop sa ating kabanalan. Aalis na ako. Ngiti lang ang iginawad ng matandang babae kay Cherry habang lumalakad ito palabas ng kanilang bahay. Maayos na ang kalagayan ninyo, Tay. Salamat naman at gumaling na kayo. Bakit niyo pa po ba kinakausap ang matandang yun? Siya ang dahilan kaya kayo nagkasakit. Ano bang ginagawa mong bata ka? Alam mo bang si Aling Ningning ang gumamot sa akin? Mabuti na lang at naawa siya sa pamilyang ito dahil nababalot na tayo ng mga kasamaan. Dahil sa mga ginagawa mong pagsuway. Simula ngayon, pag-iigpitan na kitang lumabas. Marami na magbabantay sa baryo natin para lang matuunan ka ng pansin. Huwag kang magdala ng kamalasan sa buhay natin. Punuin mo ng pananampalataya ang puso mo. Huwag kang maging sunod-sunuran sa kadiliman. Hindi po ako ang nagiging alagad ng kadiliman, kundi kayo po mismo. Nagpapasakop kayo sa maling sugo at nakakalimutan na ninyo kung sino ba ang tunay na Diyos. Kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo ako mapapasuko dahil alam ko ang buong katotohanan. Ipapakita ko sa inyong lahat ang pagkakamali ninyo. Alagad ng demonyo ang sinasamba ninyo. Sandaling nabalot ng katahimikan ng buong bahay nang dumampi ang mga palad ni Nestor sa pisngi ng kanyang anak. Ito ang unang beses na pinagbuhatan niya ng kamay si Cherry. Maging ang dalaga ay hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang ama. May mga namumuong luha sa mga mata ni Cherry habang nakatingin kay Mang Nestor. Dinuro pa siya nito at sa mga mata nito ay bakas ang galit. Hindi lang yan ang matatamo mo sa oras na suwayin mo ko at pagsalitaan pa ng masama ang sugo ng Diyos. Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Kung ayaw mong dapuan tayo ng kamalasan, pakinggan mo ko. Isuko mo ang sarili mo upang mawala mga kasalanan mo. Hindi na nakapagsalita pa si Cherry.
Nanatili siyang tulala at hindi makapaniwala. Hanggang sa lumabas na ang kanyang ama at silang dalawa na lang ni Frenzy ang naiwan sa loob ng kwarto. Alate, kawawa ko naman. Nasampal ka pa ni Tio Nestor. Wala talaga naniniwala sa'yo, girl. Kahit sinong sabihan natin ito, walang maniniwala sa atin. Lumalala na ang kasamaan niya. Pinagaling niya si tatay at ang mga tao sa bahay na ito. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nais niya na magkaroon tayo ng utang na loob sa kanya. Siya ang nagbigay ng salot. Siya ang nag-alis at siya pa ang nagmumukhang bayani. Hindi ito pwede. Hindi ako papayag. Paano na yan? Hindi nga tayo makakalabas. Ang dami nagbabantay sa atin. Anong gagawin natin? Kapag dalawa tayong nawala sa bahay na to, alam ko na ang mangyayari. Magiging mas malala pa ang salot na papasok sa bahay na to. Tapos tayo na naman ang masisisi. Lalo ka na, te. May naisip akong plano. Ano naman yun? Susuko ako kay Aling Ningning. Hindi ba ginigipit niya lang naman tayo para sumuko ako? Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Te, ano ba yung naisip mo? Gusto mo na rin ba maging devil gaya nila? Ay, ang scary na niya na. Hindi. Malamang hindi ako papayag, kaya mo nga ako tutulungan. Kapag nasigurado na nilang kaanib na nila ako, ikaw ang gagawa ng paraan para hingin ng tulong ni Ka Emyong. Ihuhulog natin sila sa sarili nilang mga patibong. Ipinaliwanag ni Cherry ang nais niyang gawin ng pinsan para sa ikabubuti ng lahat. Alam niyang mapanganib ito dahil maling galaw lang ay maaaring manalo ang kadiliman. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa si Cherry. Alam niyang sa mga panalangin niya ay may gabay siya ng tunay na Diyos. Hindi siya nito hahayaan na maangkin ng kadiliman. Naging organisado ang paglatag nila ng mga plano. Saan po kayo pupunta, Tay? Pupunta ako kay Aling Ningning. May kailangan kaming pag-usapan. Maaari po ba akong sumama? Kailangan ko lang siyang makausap. May mga gusto kong sabihin sa kanya. Kung patuloy kang maninira sa kabanalan niya, hindi kita isasama. Dahil ayokong kalabanin mong sugo ng Diyos dahil lang sa pambibintang mo sa Kanya. Matuto ka sa mga taong nakapaligid sa iyo na kumalaban sa Kanya. Nakita mo ba kung paano sila parusahan? Naranasan na ito ng ating pamilya. Huwag mo iparanas pa sa amin ang mapait na kamatayan. Hindi po yun ang nais ko. Kakausapin ko siya para sumuko na sa kanya. Ibibigay ko po ang gusto niya. Natigilan ang ama ni Cherry nang sabihin niya ito. Noong una ay may pagdududa na mababaka sa mukha ni Nestor. Ngunit isinama niya rin ang dalagita. Naging kalmado si Cherry hanggang sa nakatapat niya na muli ang matanda. Ano naman ang sinadya mo rito, Iha? Mukhang nakapag-isip-isip ka na. Oo, nakapag-isip na ako. Ibibigay ko na ang gusto mo. Isusuko ko na ang katawan ko para maging templo ng Diyos mo. Mabuti naman at napagtanto mong mas mahalaga pa rin ang walang kamatayang kapangyarihan. Hindi ka nagkamali sa naging desisyon mo. Bukas na bukas, gagawin natin ang ritual. Magiging isa kang templo ng kabanalan ng ating Diyos. Isang pagpupugay ang iyong matatamo. Bakas ang tuwa sa mukha ni Aling Ningning dahil alam niyang nagtagumpay na siyang makuha ang katawan na pagsasalina ng kaluluwa ng kanyang Diyos. Kahit na may kaba sa dibdib ni Cherry, hindi niya napigilan ang kanyang tapang. Marami siyang paniniwala. Alam niyang walang masamang mangyayari sa kanya dahil mas nananalig siya sa kabutihan kaysa sa kadilimang ipinapalaganap ni Aling Ningning. May isa akong hiling. Palayain mo ang mga tao na nasa bahay namin. Hayaan mo silang makalayo. Kapalit ko ang paglaya nila. Kung yan ang iyong gusto, kaya ko yang ibigay sa iyo. Matapos ang kanilang naging kasunduan, pinauwi na si Cherry upang makapaghanda ito sa magiging seremonya ng pagsasali ng kaluluwa. Nasabi na rin niya ito kay Frenzy. Kailangan lang nilang masunod ang plano. Dapat nilang makontra ang gagawin ni Aling Ningning. Tandaan mo, sa'yo nakasalalay ang mga mangyayari sa akin. May tiwala ako na kaya mo.
May tiwala ako sa tunay na Panginoon. May gabay ako ng mga panalangin ko. Kinabukasan, wala na ang mga taong nakamasid sa kanilang bahay. Umaga pa lang ay nagtungo na si Cherry sa bahay ni Aling Ningning kung saan silang dalawa lang ang naroroon. Habang si Frenzy naman ay pasimple ang naging pagtakas papunta kay Kaemyong. Ano to? Kailangan mong mahugasan ang lahat ng iyong kasalanan. Ibababad mo ang katawan mo sa dugo upang tanggalin nito ang mga nakakapit sa iyong kasalanan upang humarap ka sa Diyos na puro at walang bahid ng kasalanan. Inihanda ko na ang puting bestida na isusuot mo. Huwag kang maglalagay ng kahit na anong alahas dahil sarili mo lang ang dapat na magliliwanag sa harap niya. Kapurihan para sa Diyos. Matapos itong sabihin ni Aling Ningning, ay humalik siyang muli sa rosaryo na nakasabit sa kanyang leeg. Nang makalabas siya ay itinago ni Cherry ang medalyon na ibinigay sa kanya ni Kaemyong sa ilalim ng bestida na isusuot niya. Katulad ng sinabi ng matanda, ibinabad ni Cherry ang hubad niyang katawan sa dugo na nasa malaking kawa. Napapalibutan pa ng mga halaman at itim na kandila ang kawa. Masuka-suka pa siya habang naaamoy niya ang malansang dugo. Ngunit kailangan niya itong tiisin. Buong katawan niya ang inilubog niya at paminsan-minsan ay inilulublob niya ang kanyang ulo. Nang matapos na siya ay hindi siya nagbanlaw ng kahit na ano. Pinunasan niya ang katawan niya gamit ang pulang panyo na iniwan ni Aling Ningning. Nang matapos na niyang isuot ang puting damit, inipit niya sa kanyang bewang ang medalyon. Magiging proteksyon niya ito sa kung anumang maaaring mangyari. Ngayon nahanda ka na. Sumama ka na sa akin upang kausapin ang ating Diyos. Tingin ko ay matutuwa siya kapag nalaman niyang muli na siyang mabubuhay upang makasama ang mga mahal niyang anak. Makikita niya kung paano sila luluhod sa harapan niya at hahalik sa mga paa niya upang ipakita ang pagsusumamo at pagsamba sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Cherry. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib habang naglalakad siya kasunod ni Aling Ningning. Pansin niya rin ang mga tao na nakasunod sa kanila. Para silang mga wala sa kanilang sarili na tinatangay lang ng hangin. Nang makarating sila sa pusod ng gubat, doon ay naabutan ni Cherry ang kanyang ama na nililinis ang batong hihigaan ng dalaga. Hindi na napigilan ni Cherry na maiyak dahil ang kanyang ama mismo na dapat ay kakampi niya ang tuluyang mag-aalay sa kanya sa kadiliman. Alam ni Cherry na nasasakop na ng kadiliman ang kanyang ama. Wala na ito sa matinong pag-iisip katulad ng mga taong sumasamba sa peke nilang Diyos. Humiga ka na riyan, iha. Magsisimula na ang ritual. Sumunod si Cherry. Inilatag niya ang buo niyang katawan sa malamig na bato. Mariin pa siyang pumikit at taimtim na nanalangin. Kailangan niya ng lakas ng loob at gabay. Naniniwala siyang magwawakas na ang kasamaan ng huwad na sugo. Aking mga tagasunod, mula sa kautusan ng ating Diyos, iaalay ang buhay ng isang banal na katawan upang tanggapin ang kaluluwang bubuhay sa ating Diyos. Makakasama na natin siya sa walang kamatayan, walang sakit, at walang hinagpis. Tunghayan nating lahat ang kanyang muling pagkabuhay. Manampalataya tayo sa ating Diyos. Mula sa araw na ito, lahat tayo ay gagantimpalaan niya ng wagas na buhay, kung saan lahat ng ating nanaisin ay ating makakamtan. Mahahalikan natin ang kanyang mga paa, mahahagkan at pupupurin ng buong kabanalan. Lumuhod ang mga tao at itinaas ang kanilang mga kamay. Isang pagpapatunay na sumasang-ayon na sila at handa na nilang harapin ang pagkabuhay ng kanilang Diyos. Napalunok na lang si Cherry sa kaba na nararamdaman niya.
Kailangan niyang maging matapang. Walang lugar ang takot sa mga sandaling ito. Nagsimula na rin si Aling Ningning na umusal ng mga ritual, kasabay ang unti-unting pagdilim ng kalangitan. Nagwawala ang mga dahon sa lakas ng hangin, at tila ba nagngangalit ang kalangitan. Nagpapatuloy sa pagriritual si Aling Ningning nang sandali siyang matigilan. Ano ito? Bakit walang nangyayari? Anong ginawa mong babae ka? Bakit hindi pa sumasalin sa iyo ang espiritu ng aking Diyos? Dahil walang nagtatagumpay na masama, hindi ako papayag na magpasakop ako sa kadiliman dahil mas nananalig ako sa tunay na Diyos at hindi sa isang huwad na katulad mo. Tumayo si Cherry mula sa kinahihigaan niya. Kasabay din ito na tila ba nakakaramdam ng sakit sa katawan si Aling Ningning. Hindi siya mapakali dahil bawat laman niya ay tila ba may mga maliliit na insektong kumakain. Anong ginawa mo? Sinisira mo ang ritual. Hindi ako makakapayag na magtagumpay ka. Papatayin ko sa harapan mo ang iyong ama. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang mas makapangyarihan. Bago pa man nakagawa ng masama si Aling Ningning, hinigit siya ni Cherry, kung saan nahila ng dalaga ang suot niyang rosaryo na kumalat sa pagitan ng malaking rebulto. Nabakas ang labis na galit sa mukha ni Aling Ningning. Sumigaw siya na nakapagpabulabog sa buong paligid. Maging ang mga dahon ay tila umaklas sa takot. Walang hiya ka! Hindi ako makakapayag na ikaw ang sisira ng mga pinaghirapan ko! Ako ang alagad ng Diyos, ang sinugo niya upang dalhin ang mga tao sa kabutihan. Ang isang dyablo na katulad mo ay walang puwang sa mundong ito. Kailangan mong maparusahan. Anong nangyayari sa akin? Tigilan mo yan! Pigilan niyo siya! Napaluhod sa sakit si Aling Ningning matapos na magdasal ni Cherry ng malakas, kasabay ang unti-unti niyang pagsira sa rebulto na pinagdadasalan ng matanda. Dahil sa kahinaan ni Aling Ningning, may mga tao na pumigil kay Cherry na tuluyang sirain ang kanilang Diyos. Ngunit mas nanaig pa rin kay Cherry ang lakas ng loob dahil alam niyang may gabay sila. Sa bawat panalangin niya, alam niyang naririnig ito. Upang maisalba ang marami pang mga kaluluwa, gagawin niya ito kahit na nahihirapan na siya. May mga dugong lumalabas sa ilong ni Cherry. May mga sugat pa siyang natatamo dahil sa ginagawa ng mga taong pagpigil sa kanya. Patayin ninyo ang babaeng yan! Binabastos niya ang ating Diyos! Sinasaktan niya ang sugo! Huwag ninyong hayaan na manalo siya laban sa ating pananampalataya! Mali ka! Dahil dito na natatapos ang lahat ng yon! Kinuha ni Cherry ang medalyon na binigay sa kanya ni Ka Emyong, kung saan ito ang ginamit niya upang tuluyang bumagsak ang malaking rebulto. Habang gumuguho yon ng dahan-dahan, nakaramdam ng kagaanan sa kalooban si Cherry. Habang ang mga tao ay tila hindi na alam ang kanilang gagawin. Sumunod naman na ginawa ni Cherry, nilapitan niya ang matanda. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa ulo nito. Tigilan mo yung ginagawa mo! Huwag mong agawin sa akin ang aking kapangyarihan! Tama lang na bumalik ka na sa kamatayan na matagal nang lumamon sa'yo. Marami ka ng taong naapektuhan dahil sa ginawa mo. Hindi na ako papayag na mas marami pa ang magbuwis ng buhay at mag-alay ng mga kaluluwa nila sa dyablo. Magwawakas na ang iyong kasamaan. Huwad na banal! Habang naglulupasay sa sahig si Aling Ningning, nagpapatuloy na nananalangin si Cherry. Pinagpatuloy niya ito hanggang sa tuluyang manghina si Aling Ningning. Kasabay na rin ito ang ginagawang pangontra ni Ka Emyong sa kapangyarihan ng matanda. Nagsanib puwersa silang dalawa para sa ikabubuti ng lahat. Lumalabas ang hangin habang patuloy na nananalig si Cherry na matatapos na ang lahat ng ito sa tulong ng pananalig at pananampalataya. Sa huli, isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong paligid.
Nagtagal ang nakakikilabot na hiyaw mula kay Aling Ningning hanggang sa tuluyan itong bumagsak kasabay ang mga taong nananampalataya sa kanya. Lumabas ang maitim na usok sa katawan ni Aling Ningning at naglaho ito ng kusa kasabay ng kaaliwalasan ng langit. Tanging si Cherry lang ang nanatiling nakatayo at nanghihina. Nang mapuksa niya ang kasamaan ni Aling Ningning, napaupo siya sa sobrang pagod. Hapo siya sa paghinga nang marinig niya ang sigaw ni Frenzy. Ate Cherry! OMG! Natalo mo siya! You are safe! Everybody's safe and happy na! Ang galing-galing naman! Agad na tumakbo si Frenzy sa pinsan niya at inalalayan ito. Kasabay nito ang paggising ng mga taong natumba. Tumayo sila na para bang wala silang maalala sa mga nangyayari. Ngayon lang nabigyan ng kaliwanagan ang kanilang isipan na nabalot ng kadiliman dahil sa mali nilang pananampalataya. Anak, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tay, bumalik ka na sa dati. Natapos na po ang lahat. Hindi na kayo malalaman pa ng kadiliman. Anong nangyari kay Aling Ningning? Teka, bakit may mga insektong lumalabas sa kanyang katawan? Ano nangyayari, anak? Isa siyang sugo ng dyablo, Tay. Nais niyang kunin ang mga kaluluwa ninyo upang sumamba sa kadiliman, kung saan ang pagpapagaling niya ng mga tao ay galing sa itim na mahika. Siya ang may pakana ng mga barang na nangyari sa lugar na ito. Tapos na ang lahat. Sana'y maging aral ito na iisa lang ang tunay na Diyos. Hindi na nito kailangan ng sugo para ipalaganap ang kabutihan ng mga salita at gawa niya. Isang huwad na sugo si Aling Ningning. Tumambad sa mga mata ng mga tao sa baryo ang unti-unting paglamo ng mga insekto sa katawan ni Aling Ningning at ang pagkabuking sa kanyang mga lihim. Doon lang natauhan ng mga tao sa baryo na nalinlang sila ng mga salita ng matandang mambabarang. Simula ng araw na yon, giniba na nila ang chapel na ginawa para kay Aling Ningning. Inilibing din nila ang kalansay ng matanda sa pusod ng gubat. Ang bahay nito ay sinunog na nila. Ang baryo na pinamumugaran ng misteryo tungkol sa sugo na muling binuhay ng Diyos ay nagsimula ng magbago. Malaki rin ang pasasalamat ni Cherry kay Ka Emyong at sa mga itinuro nito sa kanya upang mapuksa nila ang kadiliman. Patawarin mo ko, anak, sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam na nasaktan pala kita at isa pa ako sa naging dahilan para mapahama ka. Hindi ko alam kung anong klaseng mahika ang meron ako noong mga panahon na yon. Ang alam ko lang kasi, napapasunod ako ni Aling Ningning sa pamamagitan ng paggamit niya ng pangalan ng Diyos. Ayos lang po yun. Ang mahalaga ngayon ay alam na ninyo ang mga nangyayari. Ganun naman po talaga. Kaya nga maraming tao ang gumagamit ng pangalan ng Diyos dahil alam nila kung gaano katakot ang mga tao sa usapin na yun. Marami na ang gumagamit sa kamalian habang marami ang mas naniniwala. Sana'y wala nang iba pang katulad ni Aling Ningning. Oo nga po pala, may sikreto din po ako na hindi nasabi sa inyo. Umiinom po ako ng gamot galing sa doktor. Patagulang po yun, kaya po naging maayos na po ako. Talaga ba, anak? Hindi mo sinunod ang sinabi sa'yo ni Aling Ningning? Grabe, ang swerte ko sa'yo, anak. Matalino ka at matapang. May paniniwala ka sa mga kung ano ang tama. Pasensya ka na, hindi ako naging kasing tatag mo. Kalimutan na po natin ang mga nangyaring ito. Pansin ko rin naman po na nagbabago na ang mga tao rito at napunta na sila sa tunay na paniniwala. Na hindi na nila kailangan pang humanap ng sugo para makausap ang Diyos dahil sa mga panalangin pa lang nila ay makakausap na nila siya. Tumutugo naman talaga sa atin ang Diyos, hindi lang natin gaanong napapansin. Tingnan niyo po, kinakausap ko siyang pagalingin ako. Nagiging maayos naman po ako. Hindi na napigilan ni Nestor na yakapin ang kanyang anak at ang maluha. Naging desperado siya na lapitan si Aling Ningning noon nung mga panahon na nawawala na siya ng pag-asa. Nag-iisang anak lang niya si Cherry, kaya hindi niya makakayang mawala pa sa kanya ang kanyang anak. Kaya napilitan siyang ipagamot ito sa isang taong tunay palang nababalutan ng itim na mahika.
Muntikan niya pang maipahamak ang anak. So, uuwi na kayo ng Maynila niyan? Bye-bye na ba sa pretty cousin ko? Look, nahagard ang beauty ko sa kaba habang nakikipagkontrahan si KM yung sa old witch na yun, ha? Alam mo ba na nagdugo-dugo pa ang nose ni KM yung? Tapos ang lakas ng hangin sa loob ng kubo, pero hindi naman namamatay ang kandila. Ang sabi niya, ang lakas ng kapangyarihan ni Aling Ningning, pero natalo mo. Congrats talaga. There's no more fake sugo. Baliw ka talaga. Salamat nga pala sa tulong mo, ha? Isa ka sa nagligtas ng baryong ito. Dahil kung wala ka, alam kong mas mahihirapan akong matalo si Aling Ningning. So ano, kita-kits na lang sa Manila next time? Yes, for sure. Ingat ka palagi, ha? Mamimiss kita. Pinaka-pretty kong pinsan. Nagyakapan ang dalawa at nagpaalam na sa isa't isa. Nagpahatid na rin ng pasalamat si Cherry kay Kaemyong, ang tao na may napakalaking naitulong din sa kanya. Umalis ang mag-ama sa baryo kung saan malaki na ang naging pagbabago. Unti-unting bumalik sa normal ang mga taong sumasamba sa huwad na banal. Magsisimula na rin ng panibagong buhay ang mag-ama at ipagpapatuloy na ni Cherry ang kanyang paggagamot. Naging mas malapit na rin sila sa tunay at nag-iisang Diyos. Isang patunay na kahit na kailan, hindi kayang manaig ng kadiliman kung ang puso ng tao ay tunay na nananampalataya sa may kapal. Dito napatunayan ni Cherry na hindi lahat ng milagrong nagaganap ay tunay na nagmumula sa Diyos. Ang ilan ay ginagamit na kasangkapan upang linlangin ang mga taong nananampalataya.